Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisis. So, ngayong araw, under update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal. Ano? So, ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So, meron ito pamagat na China, papaatrasin na lahat ng barko habang may oras pa. Ito ang kinakatakot ng China. Nagpanik lalo. Diyos ko, nagpapanik na naman ng mga lockers. So again, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisis. Sa mga kanoysi, hindi na natin ito palatagatin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China, papaatrasin na lahat ng barko habang may oras pa. Ito ang kinakatakot ng China. Nagpanik lalo. So, dito mo talaga masasabi na ewan ko na lang sa'yo talaga bansang China. So, again, Melbs Castle, Filipinoisis, like, comment, share, subscribe. Start. Mayroong ballistic missile ang let's start zero. Start zero dapat. anong feeling China? Mayroong ballistic missile ang Philippine Army na kayang pasabugin ang lupain nyo. Nako. Sino bang hindi matatakot? Tama. Yang area kasi na yan ang kayang pasabugin ng US ballistic missile. Halos linggo-linggo na lang nakikiusap ang China kay Defense Secretary Kim Jong-un. Alisin na ang ballistic missile sa Pilipinas. Seryosong banta daw to sa buhay ng mga incheck. Habang tumatagal kasi ay mas lalo pang nagiging eksperto ang sundalong Pilipino sa paggamit nito. Diba? Ang mas malaking pang problema ng China, imbes na alisin to sa Pilipinas, dadagdagan pa ang nasabing ballistic missile ng US. So yun, dito din siguro sila mas natatakot na baka nga mabihasa yung mga Pilipino dyan sa paggamit ng ballistic missile na yan, or mag-order tayo ng ganyan or bigyan tayo ng US ng ganyan. So, iiyakan talaga nila yan. So, tingnan natin itong pag-iiyak ni Sir, sino to? Linji yan. Wala akong pake sa pangalan mo. Concerned over the relevant report. Sana all may report. Sino kayo nagbibigay ng report sa kanila, no? Ulit nga, tingnan nyo, basahin nyo. Naalisin to sa Pilipinas. Dadagdagan pa ang nasabing ballistic missile ng US. Diba? China is gravely concerned over the relevant reports. May mga talaga sila, may mga espiya talaga itong mga with regard to the deployment of medium-range ballistic missiles by the US in the Philippines. Diba? Paano nyo nalaman yan? Or for sure, bago pa man dumating yan dyan, wala na, meron na silang info. Paano? Mga kapwa Pilipino lang din natin yung nagpapahamak sa atin eh. Kapalit ng pera para sa impormasyon. So sad. China's Mitch. 有关的做法严重开历史倒车，严重威胁地区国家安全，严重的加剧地缘对抗，以引起地区国家的高度警惕和关切。 Kahit pa ata lumuhod ang China, hindi na aalisin yan sa Pilipinas. Hindi ko talaga mabasa. Diretsahan niyang sinabing Sekretary Anyo pagpalag sa panawagan ng mga Chinese. Sabay dagdag na walang karapatan ang China ng utus-utusan tayo. Walang anumang... Real talk yun. Wala naman talaga silang karapatan eh. Sino ba sila para mag-utos sa atin, diba? Ang problema kasi sa China, porket hindi tayo pumapalag habang binubuli nila tayo. Mamando-mando agad sila na, tanggalin nyo yan dyan. Huwag kayong magkipagkaibigan sa US, alisin nyo yan dyan. Ganun-ganun agad feeling mga entitled ng mga honghings. Bansa o sino pa man ang magdidikta sa nais gawin ng Pilipinas. Nobody can dictate us on what to do. Tama. And at the same time, it is also our duty to perform our role as partner of the United States as far as the MDT is concerned. And we know what is best for our country. So they cannot dictate anything on us, particularly on the deployment of this missile launcher. Ito siguro ang dahilan bakit takot ang China ng direktang bombahin ang PCG. Kung mapapansin nyo, kung hindi pagbangga sa ating mga barko, water cannon ang ginagawa ng China Coast Guard. Pero ni minsan hindi man lang nag-warning shot ang mga Chinese. Matalino din kasi sila eh. Alam nila na sa ganung paraan kasi mag-a-activate yung MDT. Which is yan din yung iniiwasan natin mga Pilipino, especially mga Amerikano na
Huwag tayong manguna kasi kapag nagkaroon ng reason ng China. Pero kung iisipin natin ba for example, tayo talaga yung kasi napuno na tayo. Di ba pwedeng gamitin natin yung kahit mag-backtrack tayo ba na winner kanon tayo, binangga tayo, may naputulan tayo ng daliri. Di ba? Kasi parang ang unfair nun na parang dahil napikon tayo or siguro na-triggered tayo, tapos kunyari tayo yung unang nag-bang-bang, tayo pa yung maiipit, di ba? Which is so very unfair talaga. Paano kaya yan? Magrereklamo siguro tong China pag dumating pa sa bansa yung binabalak bilhing ballistic missile ng Philippine Army. Of course. Ang planong i-pull out yan, it would be the decision of the MDB, SEB, yung Mutual Defense Board. Yes. Yan ang mayroong say dyan, and there will be consultation. But for now, we need the what you call the Typhoon missile launcher for our training and capability upgrading ng ating armed forces. Kailangan alam din natin kung paano mag-operate ito because in the future, ito yung mga equipment na gusto natin ma-procure. Sinabi Yun. na to noon ni Defense Secretary Gibo Nice. Walang plano ang Pilipinas na gamitin to sa kalaban. Tama. Pwera na lang kung aatakihin kami. Kaya Actually, parang nakakaano siya ba? Walang planong gamitin. Siguro wala tayong planong manguna, or unang mag-aano ng gulo. 'Di ba? Kasi syempre, yung depensa kasi ng Pilipinas, it will remain defense hanggang sa may magtangka na nagalawin yan or paandarin yan. 'Di ba? Tapos yung China, hindi nila naiintindihan yan na syempre tayo as a Pilipinas, meron din tayong karapatan na magkaroon ng mga depensa sa bansa natin. Sila nga, grabe nga yung mga depensa nila 'Di ba? Bakit ba? Though, alam naman natin na matitriggered talaga ang buong mundo na meron silang mga nuclear weapon. But, anong magagawa ng buong mundo? Karapatan naman nila yun na mag-secure sila ng ganon. 'Di ba? Pinakialaman ba sila? Puinersa ba sila na itigil yung mga nuclear? Hindi din naman, 'di ba? Same lang din yan sa Pilipinas. Problema na ng China yun kung iisipin nila na bumili tayo ng mga depensa para para daw sa kanila. Kalokohan. once na gumamit ng armed attack tong mga Chinese, maghanda-handa na tayo sa susunod na kabanata. Kayo, pabor ba kayo sa desisyon ng Department of National Defense na wag tong alisin? I-komento Pabor. sa baba ng yung salubin. Pabor na pabor, syempre. Kayo guys, pabor ba kayo guys? Na dyan lang muna yung defense yung missile na yan dyan. Kasi ako, pabor na pabor ako. Di ba? Comment kayo sa baba. So, yun. Again, this video is from Melv's Castle. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag nyo na rin kalimutang subscribe yan. Original video link na description box below. Syempre, sa ating channel din, huwag nyo na rin kalimutang mag-like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Usaping pala to, yung missile nga na nandito. Kahit anong pakikipagtalo ang gawin ng China dyan, wala talaga lugi talaga sila. Alam kasi, actually, alam din ng China na hanggang salita lang sila dyan. Na ipa-pull out yung pull out yung mga missile ng US. Ang sa kanila lang talaga, parang kumukuha sila ng simpatya sa ibang bansa. Siguro ba na, Philippines, remove that missile of America there, something like that. Ang akala siguro nila, paniniwalaan sila or makukuha nila ang simpatya ng ibang bansa. 'Di ba? Kasi parang ang labas kasi diyan, parang ang gustong isipin ng China ng buong mundo, kita nyo yung Philippines, ang pasaway, 'di ba? 'Di ba? May pa-missile pa ng Amerika diyan, alam naman natin delikado, may pa ganyan-ganyan. 'Di ba? Ang akala siguro nila, ipinanganak kahapon yung mga tao. 'Di ba? Mauuto sa mga ganyan-ganyan. So yun nga, pwede din ba natin sabihin na kayo nga nagpapalakas nga kayo para saan ba yung mga depensa nyo? Kung sasagutin nyo yan na para sa kalaban, tapos yung sa amin, iisipin nyo agad na pang-atake namin. For example, sa kanila, pang-atake nila sa kanila. Tapos iisipin nila na pang-atake din yung sa atin. Problema nun nila yun. Basta ang sa atin, nag-i-imbak tayo ng pandigma natin in case, di ba? In case merong gagawing hindi maganda itong China.
which is karapatan din natin yan as a bansa. Ang isa pa, hindi naman natin hinihingi yung mga depensang yan. Diba? Bakit magagalit sila? Bakit nangingialam sila? Okay lang sigurong mangialam sila kung sa kanila tayo nang hihingi ng pera, diba? For example, China, pahingi naman ng ng $5 billion. Bibili lang kami ng long range ballistic missile. Okay lang siguro na mag-alboroto sila. Pero kung tayo mismo yung magpopondo dyan, tayo mismo yung bibili, anong pakialam nila? Diba? Palibhasa itong China, hindi pa nga nila, for example, may balak sila na sakupin tayo, hindi pa nga nila tayo nasasakop, sobrang demanding na nila. What if kaya nagtagumpay yung mga hunghings na yan? Baka magkatotoo yung sinabi nung isa na gawin tayong province ng China. Ano na mangyayari sa Pilipinas ngayon? Diba? Puro sunod lang tayo sa mga mando ng mga taong yan. Which is nakakalungkot, men. So, yun lang naman. Again, yun masasabi nyo dito. Comment down below. So, yeah, that's it. Melbs Castle, Filipino IC. So, like, comment, or subscribe. Filipino IC out.